Governor! Tanong ko lang, ito ba ang bahay ng panganay ni Mang Tony na si Leo Reyes? Opo. Manugang ko si Leo. Biyena niya ako. Ako si Roberto de Guzman. Di mo ba nakikita ang bisita? Lumayas ka na. Nakakasira ka ng ganda. Governor Sai, salamat sa pagbisita. Pasensya na't di ko kayo nasalubong. Tuloy po. Mang Tony, sa wakas, nakita ko na kayo. Sino po kayo? Di mahalaga kung sino ako. Ang mahalaga, kayo. Si Ftaong nagtago para gawin para sa Malaya ang sikat na microchip. Kayo talaga ang dakilang tao ng Malaya. Ibig sabihin, si Antonio ang nag-imbento ng microchip. Imposible yan. Ang inyong ambag ay parang malakas na agos na walang tikil. Parang mga bituin na napakaliwanag. Parang... Para kay Mang Tony, para maganda ang impresyon. Di natulog ang governor at sinadya kayong puntahan. Pasensya na. Di ko inakala na si Antonio ang dakilang tao na kailangan kong lapitan. Ang tanga ko, buwisit. Maricel, Leo, sagutin niyo to. Pag di niyo sinagot, katapusan ng pamilya de Guzman. Walang hiya kang matanda. Di ka susuko hanggat di ka binububog, no? Leo, akin na ang patpat. Ako na ang sasatan. Simulan na ang word launch. Ngayon, tatawagin ko ang bida ng event na ito ang dahilan kung bakit tayo nadlakbay. Ang pinakamamahal ninyong tao, ang nag-imbento ng chip, si Antonio, Mang Tony Reyes. Ayos! Ngayon lang lalabas sa publiko si Mang Tony. Sa wakas, lalabas na siya. Balita ko, suot niya. Ang mismo ni Presidente Sison. Isang custom suit na isa lang sa Republika ng Malaya. Madali siyang makikilala. Nasaan si Mang Tony? Asan si Mang Tony? Sino tong matanda? Pakatagalinis lang yan. Napadpad lang dito. Magagalit si Mr. Sison. May nanggugulo sa event na antalang paglabas ng chip ni Mang Tony at nagalit si President Sison. Manonood tayo kung paano haharapin ni President Sison ang nanggugulo. Hinihintay na kayo, Mang Tony. Mang Tony, bakit din yung suot nyo? Pasensya na, President Sison. Hindi ko talaga magamit ang damit na yon. Sanay na ako sa damit na to. Hayaan nyo na akong magsalita ng ganito. Komportable. Ako dapat ang humihingi ng tawad. Mali ang aking pag-iisip. Sa isang dakilang tao tulad nyo, hindi na kailangan ng mamahaling damit. Basta't nasa entablado kayo, kayo na ang walang kapantay na yaman ng Republika ng Malaya. Tabi po. Ayos. Ang gwapo! Sino may sabing umakyat ka? Lumayas ka! Launch event to ni Mang Tony. Kahit ganyan pa suot mo, amakyat ka pa. Nakakahiya ka. Palabasin niyo siya. Hayaan ang suot mo. Pero umakyat ka pa. Nakakahiya ka. Palabasin niyo siya. Station manager! May nakunan ako ng gugulo sa launch ni Antonio. Akin na ang headline bukas. Mang Tony, huwag mag-alala. Ang mga walang modo na to, ako nang bahala. Lahat ng tumayo rito ngayon. President Sison, wag na po. Tugulin po namin to. Palayasin sa lahat ng chamber. Lumayas kayo. Pati ang mga walang modo kanina, itapon din palabas. Alice, Tara, Billis. Huwag ka nang pumasok bukas. Umalis ka na kasama yung camera mo. Mang Tony, ituloy niyo po. Nandito lang ako para bantayan kayo. Sige. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Antonio Reyes at ang pinuno ng R&D ng Skytech chip. Siya pala si Mang Tony.
Buti di ako tumayo. Kundi, tapos na ang pamilya namin. Ngayong tapos na ang 15 taong sikreto, ay matuwid na akong nakatayo rito, harap sa inyo. Kaming mga to, kapag lumabas ang chip, saka kami lalabas. Hindi lang ito sa akin, kundi sa buong aming laboratorio. President Sison, pakiprojekto sa screen. Sige, ayusin ko na. Ang arte. Pagkatapos nilang manood ng video, tignan natin kung maganda pa ang sasabihin mo. Di ba nilinis ko ng lahat? Baka naman. Sir Simon, ako to. Teka. Sino nagsabi gumato kayo? Di ba pwedeng mag-message? Baka mag-alarma sila. Pasok na! Nagpanik lang ako. Sir Simon, nandito ang microchip. Paano na ang bayan? Nandito. Kalma lang. Basta nandito kayo, siguraduhin ang video sa USB na maipalabas sa screen. Yung natitirang pera, ipapadala ko sa inyo. Paano siya pwedeng magbago ng isip? Ayan na, mahalaga ang pera. Sa USB na to may ebidensya ng pagnanakaw ni Antonio. Gagamitin ko si Simon para gumanti kay Antonio. 2 bagay sa isang huli. Antonio, ipapakita ako sa lahat ngayon na masisira ka. Ang 2 tanga naniwala agad. Hayaan silang managot. Nakuha na ang microchip. Pupunta muna ako sa ballroom para makita si Antonio mawala ng lahat. Sa labas ka muna, hintayin ang balita ko. Oh, pumunta na siya sa ballroom. Sa control room. Ako nang bahala. Handa na ang video. Sige, i-play na. Malalaman nila agad kung paano ka pumasok sa lab at nagnakaw ng microchip. Anong nangyayari? Bakit biglang madilim? Nasa panganib ba si Antonio? Ano to? Antonio? Kalma lang. Kilala mo siya. Excited na ako. Pag nakita ka nilang nagnakaw ng microchip, gulat na gulat sila. Ang lakas ng loob niya! Nakawin ng microchip! Ang lupit ng galawan ni Antonio. Pinahiya niya sa harap ng lahat. Mukhang tagalab din ang taong to. Di akalain na sa ilalim ni Antonio gagawa ng ganito. Pinahamak talagang sarili. Mga hayop na yun! Anong ginawa nila? Ayos na ang problema. Maaari nang ituloy ang meeting. Si Simon Lim ang nag-upload ng edited video para siraan kayo. Ikaw ang nag-utos sa video. President Suarez. Pinadala ako ng 2 governor. Nandito ang ebidensya na nagnakaw ng microchip si Simon Lim sa lab. Pero na-edit ito para siraan si Mang Tony.
Buti nandito ka. Kundi, sira na ang event. Ako ang may gawa. Pero si Leo ang may gawa. Leo, si Leo ay patayin. Mang Chavez, ano sabi mo? Sabi ko, patayin. Mga kasama, pakiusap. Pagbigyan niyo ako, burahin ang video. Salamat sa inyo. Alam mo na pala, pinapalabas mo ang video at nandito ka pa para mapanggap na mabait. Sige Antonio, dahil ginawa mo to sa akin, walang aalis na buhay na yun. Governor, tumayo po kayo! Hindi, kung di papayag si Antonio, di ako tatayo. Hindi lang ako, kinakatawan ko ang Republika ng Malaya na humihiling kay Antonio na mamuno sa launch. Naluhod na ang governor. Luluhod ba tayo? Oo nga, luluhod ba tayo? Tingin ko silang ang dalawa ay pareho sa akin na gusto ka magpakita. Diba? Gusto naming magpakita si Antonio at mamuno sa launch! Anong klaseng launch ba to? Para ganyan sila makiusap? Siguro ang World Chip Launch. Tama. Kung lalabas ka, tatag ang microchip sa Republika ng Malaya para malaman ng buong mundo ang lakas ng Republika ng Malaya. Antonio, lumabas ka! Antonio, lumabas ka! Pa, maganda to ah. Bakit ka nag-aalangan? Oo nga. May alinlangan ka ba? Hindi sa ayaw ko. 10 taon akong nagtago. Pag nagpakita ako, baka may mangyaring masama. Baka madamay pa kayo. Akala ko kung ano na. Pinag-aalala mo lang kami. Matanda, naalala mo ba nung umalis ka? Ang mga sinabi mo sa amin. Luz, huwag kang umiyak. Misyon ito ng Republika ng Malaya. Ako si Antonio. Una ang pamilya, saka ang trabaho. Ngayong may pamilya na ako, dapat ko nang tapusin ang misyon ng Republika ng Malaya. Luz, huwag mag-alala. Hintayin mo ko. Balik ako para magpakasaya tayo. Alagaan mo ang mga bata. Hindi pa huli ang lahat. Huwag nang magbatigas. Antonio, maayos naman ang litratong to. Bakit mo binura? Sino to? Si Simon Lim. Estudyante ko sa lab. Dahil lumabag siya sa patakaran at lihim na ibinenta ang microchip sa abroad. Nang malaman ko ito, pinalayas ko siya sa lab at ibinigay sa pulis. Ang litratong to ay kinuha nung magkakilala pa lang kami. Noon, siya pa ang pinakamagaling kong estudyante. Nang hako ako sa kanila na ibabahagi ko ang tagumpay ng bawat isa sa lab. Kahit magkamali sila, kahit gawin pa niya ang hindi na maibabalik. Pinanatili ko pa rin ang pagkakataon niya makibahagi. Tutuparin ko ang pangako sa launch. Kaso, di ko alam kung saan nagpunta ngayon. Sana makita niya ito. At magbago na siya. Nakakagalit talaga. Ang bait talaga ni Antonio. Hindi pwede. Pupuntahan ko siya. Sandali! Hihabol ako! Wala akong paki sa sorry mo. Dahil ang video na to ay di na ipakita. Ang launch ngayon, walang makakapagpatuloy. Nagsusorry ako dahil may konsensya ako. Pero ang paglabas ng microchip ay mahalaga sa Republika ng Malaya sa posisyon at interes nito. Sana alam mo kung anong mas mahalaga.
Ngayon mo lang naisip ang interes at posisyon. Biniwi ng abroad ang microchip ng 100 milyon. Citizenship? Private island? Naayos ko na lahat. Pero tinanggihan mo lang. Naimbento mo ang microchip. Feeling mo ang galing mo. May parte rin ako sa microchip na to. Anong balak mo? Sinasabi ko sa inyo, huwag kayong lalapit. Nasa kamay ko ang microchip. Ang microchip na to ay gawa ni Antonio. Microchip to ng Malaya. Ibaba mo na yan. Ikaw ba yung laging kasama ni Antonio? Si Victor Zamora? Sa hitsura mo, sa pagsunod sa kanya, wala ka ring asenso. Ganito na lang, sumama ka sa akin. Meron ka ng lahat. Tama na! Tama na! Di ko akalain na wala ka man lang pagsisisi. Ang microchip na to ay yaman ng Republika ng Malaya. Hindi to para sa pansarili mong interes. Matagal na, pinipigilan tayo ng ibang bansa at pinaghihigpitan. Ang bansa ang nagbigay ng lahat ng kailangan at lahat ng tulong para makapag-ambag sa ating bayan. Ang pagmamalaki na to ay higit sa anumang material na bagay. Handa akong ibuwis ang buong buhay ko. Bayani ng bansa si Mang Tony, isang tunay na dakilang kao. Kayo, wala ba kayo inisip na sarili nyo? Sa hirap ng pinagdaanan ko, karapatan ko to. Ang tulad mo, dapat lang sa probinsya, mabuhay mag-isa. Sinong nagsabing mag-isa lang si Mang Tony? Ibaba mo na ang microchip at sumuko ka na. Kung hindi, ngayon, di na kailangan si Mang Tony. Kami ni Sir Ramon ang tatapos sa'yo. Sino ba kayong mga big shot? Hindi kami big shot. Pero sa Malaya kami isinilang. Kaya dapat may gawin kami. Pag lumapit pa, babasagin ko tong microchip. Sige, di kami lalapit. Ibaba mo, huwag pa dalos-dalos. Palabasin niyo ko, kundi itong microchip. Walang makukuha sa inyo. Simon, ibaba mo na yan. Baka sakaling magbago ka pa. Pangako. Kalukuhan! Wala kang pinatupad na pangako. Kukunin ko itong microchip para sa kinabukasan ko. Dito ka na lang sa bulok na lugar na to at dun ka na lang mamuhay. Tigil! Ano? President Sison, ikaw mismo, maghahatid sa akin. Itong microchip? Basagin mo na. President Sison, anong sinasabi niyo? Oh, ito ay Malaya chip! Kung ganyan, President Sison, pag nahulog yan, buhay mo. Tapos na. Ang tagal mo, Marte. Wala namang kwenta. Anong ibig mong sabihin? Itapon mo. Ang tapang mo kanina, ha? Maunawan si Mang Tony, kaya di ka pinapatulan. Pero kami, mga simpleng tao, wala kaming paki sa'yo. Amuyin mo kung amuyin ka. Sabi mo, di mo na-appreciate at minalas ka pa. Sa tingin ko, isa kang payaso. Ang lupit ni President Sison, ang diretsyo. Pero, President Sison, baka magalit siya. Sabi mo, estudyante ka ni Mang Tony. Anong estudyante? Anong klaseng estudyante? May tulad mo sa lab, kahihiyan ka ng lab. Bakit tahimik? Salita! Pinapatingin ba kita? Sabihin mo! May hawak siyang chip! Huwag pa dalos-dalos! Mamatay kayo! Leo! Labas na! Leo Reyes! President Sison, ano nangyayari dito? Bigay ang hawak ng tangang yon. Ang totoong Malaya chip, nandito. Imposible! Imposible! Puti naman. Nandyan pa ang chip.
Pa, nabali lang ako noon. Ngayon, bumalik na ako. Buti naman, Leo. Anak ko. Sa wakas, bumalik ka na. Ayos. Hanggang itong eksena, wag mo nang panurin. Di bagay sa'yo. Tumayo ka. Sumama ka sa akin. Akala mo ba wala akong backup? Sa paligid na to, mga tauhan ko lahat. Pasok! Simon! Tama na yan. Launch event to. Naglolopo kayo sa akin. Pati video, niloloko nyo ko. Pati chip, niloloko nyo ko. Alam nyo na ang resulta. Pinagtatawanan nyo ko. Sige, tingnan natin na yon kung sino talaga ang katatawanan. Kayo, wala nang makakalabas! Nandito na sila. Mamatay kayo. Akin na ang chip! Sa akin ka magaling. Huwag mong saktan sila. Mang Tony, naisip mong turingin kaming pamilya. Si Victor Zamora, handa nang mamatay. Pa, huwag mag-alala. Ayos lang. Pagpupugay, Mang Tony! Kayo, anong ginagawa nyo? Huwag mag-alala, Mang Tony. Lahat ay kontrolado na namin. Huwag mag-alala, Mang Tony. Ako nang bahala. Ikaw, tatawagan mo siya, di ba? Huwag nang umasa. Sila ay na-handle na. Ngayon, ikaw na lang ang ating... Di mo inasahan, Simon. Kung di ka nagpakita, di sana naging madali na hulihin kayong lahat. Peke! Peke lahat! Niloloko niyo ko! Dali niyan! Teka, may sasabihin kay Mang Tony. Anong sasabihin mo? Bilisan mo. Wisit! Mamatay ka! Wisit! Mamatay ka! Ingat pa! Leo! Tiwala kay Leo. Ako nag-train sa kanya. Huwag mag-alala. Dalhin yan! Si Leo ba talaga yan? Sinong nag-train kay Leo? Ang galing! Galing! Leo, ayos lang ba ang kamay mo? Huwag mag-alala pa. Maliliit lang to. Maliliit lang to. Mang Tony, pakiusap! Hawakan niyo ulit ang meeting! Sige. Inaanunsyo ko na. Ang World Chip Launch ay formal nang magsisimula. Mang Tony, sa susunod, anong plano mo? Di ba ako muna magtatanong? Mang Tony. Pakiusap, hawakan niyo ang pwesto ng gobernador. Mang Tony, pakiusap, hawakan niyo ang chamber. Kayo dalawa? Tama na. Malaya matanda na ako. Ba't pa ako makikipag-agawan? Natapos na ang World Chip Launch. Sikat ang chip sa buong mundo. Ang Republika ng Malaya ang nangunghuna. Malaya Chip, panatag na ako. Uwi na ako para magpahinga. Malaya Chip. Malaya Chip. Malaya Chip. Manyang luto ko. Pa, kailan ka pumasok sa kusina? Palihim akong pumasok. Gusto kong magdagdag ng ulam. Ipapakita ko ang galing ko. Marunong ba talaga magluto si Pa? Anong binubulong mo dyan? Tikman nyo, masarap pa? Ano, masarap ba? Pa, nakalimutan mo bang maglagay ng asin? Tingin ko naglagay ako ng asin. Ano to?
Mang Tony, alam namin ang intensyon nyo, pero gusto pa rin tumulong sa pamilya nyo. Kung payag kayo, gusto kong si June ang pamunuan ang River City Chamber. Ako? Mang Tony, gusto kong isama pa si Leo sa akin. Para sa bayan, sa paglipas ng panahon, siya ang magiging tagapagmana ko. Mang Tony, gusto ko rin. Ako. Naku, sana may isa pa kayong anak. Para masaya. Salamat sa tiwala niyo sa akin. Ang sumama ni na Leo at June sa inyo ay malaking karangalan nila. Payag ako. Sabi ni Luz, ang pamilya namin ay may utang na loob sa inyo. Kayo namang dalawa, sumama na kayo sa governor. Salamat, Mang Tony! Salamat, Mang Tony! Ang dalawang ito ay lagi nagbantay sa pamilya namin. Di umalis. At walang reklamo. Tiwala ako sa ugali at kakayahan nila. Parang pamilya na rin namin sila. Sana tanggapin sila ng governor. Basta't may ugnayan kami kay Mang Tony. Sige, kukunin ko na silang dalawa. Ang galing! Sige. Sa ganito, panatag na kami ni Luz. Ang daming tao ngayon. Magluluto pa ako ng masarap. Nako, pigilan si Pa! Kamay ng manok. Sa wakas, buo na ang pamilya natin. Sinasabi ko sa'yo, ang mga to, kukunin ko lahat. Kung ngayon nulood kayo, kakausapin ko si Boss Fredo na iligtas kayo. Anak ka niya. Pero ganyan ka. Pinahiya mo ang mga Reyes. Huwag makining sa kanya. Isang hamak na empleyado lang si Antonio. Wala na nga siya na yon. Malaking tao na nagpatira sa inyo sa sirang bahay na to. Huwag daldal! Huwag daldal! Akin ang titulo! Akin ang titulo! Akin ang titulo! Akin ang titulo! Ginto at kotse! Para di kayo masaktan! Ako, si June. Hinding-hindi ako. Walang dangal. Mga to, pang-retirement ni Mama. Pwe, asa pa kayo? Parang bato sa banyo. Amoy bahot matigas. Sige, pag di mo binigay, papatayin kita. Ba't nakatumanga? Tumayo ka! Boss Fredo! Hanggat nandito kami, mga basura! Mga basura! Gusto niyong apihin sina Luz at June? Mga masahol pa sa hayo. Hinapin niyo mga Reyes! Walang makakatakas sa inyo! Ang tapa mong banggain ako! Ngayon, pag di ko kayo pinatalsik sa lupa, matibay ang tuhod niyo! Sa edad kong ito, tapos lang ang misyong ibinigay ng Malaya. Anong karapatan ko sa ganitong parangal ng gobernador? Gusto ko lang umuwi, makita ang asawa ko at ang anak ko. Siya pa lang namumuno sa buhay ng Luzon Province. Gaano kalakas ang impluensya niya para personal na puntahan ng gobernador? Hindi pwede. Kailangan kong sulitin ang pagkakataong mapalapit sa kanya. Antonio, naging bulag ako kanina. Little Roberto ay humingi ng tawad. Kung payad po kayo, ako na po ang magdadala sa inyo. Basurang oportunista ka. Di ka bagay kay Antonio. Hayaan na. Mahalaga ang pamilya. Hatid mo na. Sige po. Antonio, ako na mahahatid sa inyo. Tara. Dapat sagutin ni Marcial ang tawag. Bawal malaman ng VIP na to na nanilil kami sa mga Reyes. Ramosi! Victor Zamora! Tama! Bubugin yan!
Para lang sa pera't bahay. Ginawa niyo to! Sinong papatumbahin, bibigyan ko ng 100,000! Tama na! Yung mga yon, ibibigay ko sa inyo! Sige! Sa inyo na. Tanda! Mabuti naman. Akin na ang titulo, akin na ang titulo, akin na ang titulo, ginto at susi ng kotse. Palalampasin ko ang anak mo. Sige, sa inyo na. Pakawala ng anak ko. Ma, huwag ibigay. Dahil sa gamot mo, wala na tayong pera. Ang perang to, pang-retirement mo yan. June, hayaan na. Tanggap ko na. Di ko kayang makitang bugbugin ka. Sa kanila na. Ano ba? Sabi ko sa inyo na. Paano ko mo ibigay? Tsaka, kung gusto ni Fredo Santos, akin na yon. Ikaw pa magbibigay. Sige, kunin mo sa loob. Bitawan niyo si Ma! Mga walang kwentang hayop kayo! Parang aso ka. Pinagpala ka pa. Haharang ka pa! Tama na! Tama na! Haharang ka pa! Sisipain kita! Hampas lupa! Tatlong ikot na ako rito. Sagutin mo na! Pag di mo sinagot, magiging homeless na tatay mo. Ano sinasabi mo? Wala po. Tagal ko nang di nakabalik. Pareho pa rin ang itsura. Wak magsalita, magmano ka na. Pag naantada ang uwi ni Mang Tony, uubusin ko ang Bigusman sa Bay City. Naalala ko di naman ganito kalaki ang baryo. Bakit ang tagal na? Di pa rin tayo nakarating. Kasi po tong baryo, magulo ang daan. Matanda na rin po ako. Baka nagkakamali na ako sa daan. Malapit na po tayo. Wala nang pambili ng pagkain. Matigas pa rin ang ulo. Bitaw! Tubby! Anak, bakit ka nagpakatanga? Mal na material na bagay lang yon. Ibigay mo na lang. Tingnan mo, ang tindi ng bugbog mo. Ma, ang galing ni Papa. Kasalanan ko to. Kasalanan ko to. Di ko naprotektahan ng pamilya. Kaya, inaapi ka nila. Boss Fredo! Nahalap na! Boss Fredo! Kotse, bahay, ginto! Nakuha na lahat! Boss Fredo, kotse, bahay, ginto! Nakuha na po!
Uy, Boss Frido, ano po to? Regalo sa inyo. Tara, magpapasarap tayo. Anong ibig mong sabihin? Ang tanga mo! Maliit na bagay yan! Gagawing resort ang lugar na to. Siguradong mahal to. Kailangan lang nating agawin ang bahay na to. Uy, mahal. Ang talino mo. Mag-aaway lang. Walang panalo. Na yon, konti lang nakuha. Kung gusto nila, hayaan mo na. Ang bahay ang mahalaga. Pirmahan mo na! Ilang minuto pa. Alam mo ba ang daan? Alam ko po. Malapit na. Malapit na. Malapit na. Park! Teka. Kayo. Alam niyo ba kung saan bahay ni Mrs. Reyes? Sino ka ba? Bakit ko sasabihin? Lapastahan! Governor's order! Governor po kayo! Kung malaman ng governor na inagaw ko ang bahay ni Mrs. Reyes, mali, yung mga pulubi, paano sila kakilala ng governor? Nag-iisip lang ako. Sige po, hatid ko po kayo. Dito po. Mang Tony, tara. Sige. Mauna ka. Wala kayong pera. Bahay na lang ang gusto nyo. Kung ibigay ko to, saan na kami titira? Regis family, paano nagkaroon ng walang puso na tulad nyo? Nakakahiya kayo sa mga boss! Manahimik ka! Ayusin ko kayo mamaya. Matanda, pirmahan mo na to! Bitawan niyo ko! Bilis! Pirmahan mo na! Matandang to! Pirma! Hayop pa kayo! Hayop! Pirma! Mga boss, ito po ang bahay ni Mrs. Reyes. Nakatira pala si Luz sa ganitong sirang bahay. Masama ba ang buhay niya nitong 15 taon? Pirma! Ayoko! Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Pa? Leo. Pa?
Siya ba ang asawa ni Mrs. Reyes? Siya ba ang tinutukoy ng chamber president na big shot? Leo, anong ginagawa niyo dalawa? Luz. Antonio, ikaw ba yan? Nakauwi ka na? Hindi ba to panaginip? Hindi pa naginip. Luz. Ako. Nakauwi na ako. Nandito na ang big shot. Kailangan kong magpakitang gilas. June, anak ko. Di pala patay si Pa at nakauwi pa. Anong gagawin natin? Ba't ka takot? Kahit nakauwi siya, isa lang siyang manggagawa. Walang pwesto. Anong magagawa niya? Basta wag mad-amin. Anong magagawa niya? Tama. Bakit ako matatakot sa pulubing yan? June, paano ka nasugatan? Gawa to ng dalawang walang konsensyang yan. Ang gawa nila. Sinaktan ka ng kuya mo. Sinungaling ka! Kuya mo ko! Bakit kita sasaktan? Kuya, na yun mo lang ko kinilala. Bakit di mo sinabi nung iniwan mo kami? Huwag kang manira! Ang bahay ng nanay mo ay gagawing resort. Ang paglayo namin ay para di makipagagawan sa bayad. Para sa inyo ang pera. Ikaw, nayon pa, nagbintang ka pa sa amin. Pa, ba't di ka naniniwala? Tanungin mo si Leo. Kailangan ng pera para sa sakit ni Ma. Kaya ako lumayo para maiwan ng pera kina June at Ma. Luz, totoo ba yan? Paano ko naging anak? Ang walang utang na loob! At ikaw, manugang ko, wala kang konsensya, walang puso! Pa, huwag kang makinig sa kanila. Nung nagkasakit si Ma, lumuhod ako kay kuya para sa pera. Pero, pinalayas ako. Ngayong gagawing resort ang bahay. Gusto na naman nila ang bayad dito. Ayaw naming ibigay. Kaya nandito para agawin. Kung wala sina Sir Ramon, baka patay na ako. Ang braso ko, tinamaan kanina. Parang na-dislocate. Ang braso ko kanina, ginamit ko para protektahan si June. Napilayan. Pinilit pa nilang pirmahan ni Ma para ang bahay mapunta sa pangalan niya. Pa, pag di ka naniniwala, nasa likod niya ang ebidensya. Ilabas mo! Anong ebidensya? Bakit mo kinain yan? Gutom ako. Takot ipakita kay Pa. Ano kung takot? Walang ebidensya. Paano mo nasabing pinipirmahan ko kayo ng kasunduan? Ayos lang. Ayos lang. May dala akong ebidensya. Hindi ba siyang nagturo ng daan? Tama. Antonio. Siya si Fredo Santos. Pinadala ng panganay at manugang mo para agawin ang yaman ni Mrs. Reyes. Mga sugat nila, siguradong gawa nila yan.
Dahil nandito na kayo, mauuna na ako. Di ka ba papasok? Di ako familiar dito. Di na lang. Kapag nagsisinungaling, kusang hahawak ng tainga. Tsaka sa pananamit yan, di siya taga rito. May mali. Teka. Governor, ano to? Antonio, mauna ka na. Susunod ako. Sabi mo, susunod ka. Kaya pala. Tama. Siya mismo magsasabi. Sasabihin ko na. Kahit akong nanakit, sila ang nagutos sa akin. Sinunggaling! Di kita kilala! Totoo ang sinasabi ko! Huwag yun na ako saktan! Sinabi ko na lahat! Saksi ako. Ang sinabi ni Fredo ay totoo. Ha! Ano nangyayari? Antonio! Antonio, wala akong kinalaman dito. Desisyon ng anak ko to. Nabaliw na sila sa pera. Kasalanan ko to. Ako, si Roberto, walang kwenta. Antonio, huwag mag-alala. Hinding-hindi ko hahayaang maapi kayo ng pamilya mo. Ako na ang bahala. Heto pa lang ang simula. Pa, anong sinasabi mo? Hindi kita ama! Wala akong anak na tulad mo! Tingnan nyo ang Reyes family sa ginawa nyo sa kanila. Wala na ba kayong konsensya? Tao pa ba kayo? Mga pulubi ang Reyes family. Kakampi mo pa sila laban sa anak mo. Ano kung agawin ko ang bahay na to? Bumalik lang si Antonio. Itong pulubing magina. Akala mo, may kakampi na. Nagpapakamatay! Ang De Guzman family ng Bay City, baka tuluyan ng bumagsak. Sabihin ko sa'yo, isa lang siyang hamak na empleyado. Kahit na. Manahimik ka! Bah! Baliw ka ba? Bakit mo sinampa si Maricel? Wala kang kawala. Sampal na to para sa pag-abandona sa sariling ina. Walang utang na loob! Ang sampal na to para sa pang-aapi sa kapatid. Walang puso. Ang sampal na to para sa pagiging makasarili. Walang konsensya. Lumuhod ka. Mang Tony, malaking tao kayo. Huwag nyo na po kaming patulan. Maawa po kayo sa Familia De Guzman. Halika rito. Mag-sorry sa malaking tao. Mang Tony, siya pala ang malaking tao. Mang Tony, isang salita nyo lang, papatayin ko ang Familia De Guzman mula sa Bay City. Palalabasin ko silang mag-ama. Wag! Maawa po kayo sa Familia De Guzman! You go back! Maawa sa Familia De Guzman! Maawa po kayo sa Familia De Guzman! Sunod kay Luz. Tama na. Nagsalita na si Mrs. Reyes. Bingi ka ba? Mrs. Reyes, kayo na po. Walang awa ang Familia De Guzman. Pero hindi kami. Kayo ng anak mo, ang mga yuko nyo sa amin ay utang nyo. Mrs. Reyes, huwag po kayong magpapaawa. Pinabugbog nila si June at inapi pa kayo. Ang Familia De Guzman ay dapat lang mamatay. Oo nga, Mrs. Reyes. Kung magpapaawa kayo, ako na. Umaris ka! Opo. Uy, anong nangyari? Richest man ka ng Bay City. Ba't ka takot? Governor! Oh, akala ko si Gogo. Sa 17 taong wala ako, kinipit ka ng mga De Guzman. Kaya mo bang pagtiyagaan to? Sa 17 taon, nagpakilala ka sa Republika ng Malaya.
at naging kilalang tao sa mundo. Bilang asawa mo, kumpara sa hirap mo, wala tong halagan. Kung gagawin ko rin ang paghihiganti, anong pinakaiba ko sa mga de Guzman? Saka, anak natin si Leo. Sa pagkakamali, may kasalanan din tayo. Bagay kang asawa ng kilalang tao. Sa ganda ng puso mo, kahit ako bilang gobernador, humahanga sa'yo. Sige, ganoon na lang. Susundin ko. Dahil nagsalita na si Tony, hindi ko na kayo masyadong pagtutuunan. Kayo, mga de Guzman, umalis kayo rito mayon din. At huwag nang bumalik sa Bay City. Pinapatawad ko ang buhay niyo. Lumayas na! Salamat po, Governor! Saan ka pa pupunta? Men Tony, kung tiwala kayo sa akin, ibigay niyo siya sa akin. Sisiguraduhin kong magsisisi siya at magbabago. Sa'yo na ang suwail na anak na to. Salamat. Pa! Wala yun. Karangalan ko. Tari niyo! Pa! Pa, tagal niyo po? Gutom na ako. Kukunin ko ang pagkain! Sama ako! Alis na lang ba tayo? Wala nang naiwan. Mabuti pang mamatay na lang. Dahil di ka sumasagot sa tawag. Ngayon, mukhang ang pamilya de Guzman ay napahamak lang. Pero... Hello, Mr. de Guzman. Ako si Simon Lim. Paano mo ko nakilala? Di na mahalaga yan. Ang mahalaga, ang balita na pinalayas kayo ng Reyes family, nang marinig ko, di ko matanggap. Kaya nandito ako para tumulong. Ikaw? Anong may tutulong mo? Baka ang mga ito ay makatulong kay Mr. de Guzman. Ang tulong mo ay may kapalit, di ba? Ako gusto ng kitang tulungan na gumanti sa Reyes family. Isa pa, ang ating karaniwang kaaway ay ang Reyes family. Ba? Kung ayaw nyo, di ko pipilitin. Ang perang ibinigay ko, di ko babawiin. Mr. Lim, sandali. Pwede bang pumasok tayo para magplano? Sige. Tuloy. Hello? Anong sabi mo? May balita. Mga Hapon, palihim na pumasok sa Malaya. Siguradong para kay Antonio at sa microchip na ginawa niya. Dapat masiguro ang launch ng microchip sa 3 araw, walang palpa. Di muna makakabisita kay Antonio. Pakisabi sa kanya, kumusta siya? Pabilisin mo, may malaking problema. Apo, Mr. Sison. Kain ka pa, Luz. Pa, kain ka rin. Kain ka pa. Naku, ang saya ng pamilya nyo. Ba't ka umiiyak? Miss ko na magulang ko. Ang drama mo.
Uy, mga pambansang kayamanan to! Walang katumbas! Antonio, may regalo ako. Salamat sa 10 taon ng serbisyo sa Malaya. Governor, masyadong mahal. Di ko to matatanggap. Kung di mo matanggap, wala nang tatanggap nito sa Malaya. Sa totoo lang, may pabor sana ako. Pwede mo bang pagbigyan? Sabihin niyo lang, Governor. Antonio, pakiusap. Hawakan ang microchip mo. Antonio, hindi ba gusto mo to? Ay, Antonio, wag mo na siyang ipagtanggol. Wala siyang karapatan sa awa. Nagpadalo si Simon at naligaw ng landas. Mabuti siyang tao at isa ring magaling na researcher. Sana po, wag yun nang i-post ang video. Pasensya na po. Huwag kang magpanggap, Antonio. Di ba siya yung nasa screen? Ang kapal mong kumunta. Simon, bakit ka nandito? Kung di ako nandito, paano ko malalaman ang mga ginagawa mo sa likod? Di ko to sinasadya. Tapos na ang issue sa video. Nanghako na ako na aayusin ko to. Pero ang palihim mong pagbenta ng microchip ay sobra sa limitasyon. Huwag kang magpanggap. Ang dami mong pangako noon. Na ipapakita mo raw ang gawa ng bawat isa sa lab. Alam ko na di ka mabayat. Habang buhay, manatili ka na lang sa maliit mong mundo. Malaking tao. Pwe! Sa paglabas ng video, ako ang unang nagkamali. Pero ginamit niya ang video para saktan kayo. Simon, hindi pa huli ang lahat. Nandito ang mga opisyal. Basta umamin ka, hindi pa huli ang lahat. Huwag nang magmatigas. Unahin ang pamilya bago ang negosyo. Ngayon, sa proyektong ito, isang hakbang na lang. Sa 17 taon mong paglalakbay, isang hakbang na lang. Dapat mong tapusin ito. Pero nangako ako sa'yo na pagbalik ko, magpapahinga na tayo. May pamilya bago ang negosyo. Pero bansa muna bago pamilya. Pero bansa muna bago pamilya. Ang ginagawa mo ay makakaapekto sa buong mundo. Isang proyektong magdadanga sa bansa. Bilang asawa mo, Antonio, takot ba ako sa mga di mo sigurado? Humanda ka na. Ipakita sa anak natin kung gaano kagaling ang ama niya. Pa, ikaw ang ipinagmamalaki ko. Ako na pong bahala kay Ma. Huwag na po kayong mag-alala. Ako, si Antonio. May asawang tulad mo. At anak na tulad mo. Wala na akong hihilingin pa. Mantoni, dito na lang po kayo. Akong bahala. Ayoko masira ang kaligayahan nyo. Hindi. Dapat si Antonio. Mahal. Ang launch na ito ay hindi lang para sa'yo, kundi tangan ng Republika ng Malaya. Dapat kang pumunta. Pero Luz, kakasiguro mo lang, paano ako aalis para sa launch? Huwag mag-alala. Halagaan ako ni Jun. Pumunta ka na. Pa, ako nang bahala kay Ma. Pumunta na po kayo. Mang Tony, huwag mag-alala. Kukuha ako ng pinakamagaling na medical team sa mundo para alagaan si Mrs. Reyes at si June. Sige. Pupunta ako. Mang Tony, sandali lang. Magpapadala ako ng tauhan. Mang Tony, napakabuti nyo! Sasamahan namin kayo! Poprotektahan namin kayo! So Simon, 一弄破。Pasensya na po.
Ayos lang. Ang torang to, dahil binigay ko na, sa inyo na yan. Sir Simon, may tanong lang ako. Bakit po ganyan kayo sa mga Reyes? Dahil si Antonio, ninakaw ang microchip ko. Kinuha niyang dapat sa akin. Di ko akalain na si Antonio, ang microchip na ginawa niya ay ninakaw sa inyo. Akala mo mabuting tao siya, magnanakaw pala. Huwag mag-alala, Sir Simon. Pupunta ako sa mga Reyes ngayon para ipagiganti kayo. Teka, Pag pumunta ka ngayon, hindi niya yan aaminin. Nandito ako ngayon para sana kayong dalawa sa launching ay ilantad ang kasamaan ni Antonio. Para tuluyan natin ipagiganti kay Antonio. Sa launching? Kung ganun, magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Magtulungan tayo! Meng, Tony. May meeting pa ako. Mauna na kayo. Para ligtas, ang pagkatao nyo bago magsimula ang meeting, bago ipagkalat. Sige. Kayong dalawa, bantayan ng mabuti si Mang Tony. Huwag mag-alala. Makakaasa po! Tuloy po, Mang Tony. Teka, di naman siguro agad na bukod, di ba? Sagutin mo! Hello, anak. Punta ka agad sa launch. Sabihin kay Antonio na may espiya doon. Ingatan niya ang microchip. Ang daming tao doon. Sino ba si Antonio? Siguradong si Antonio ay tatanggap ng regalo ni Governor Chavez. Ang may marangyang dating at mamahaling damit, siya yon. Isasend ko ang litrato. Hello? Hello? Huli na pala ako. Hatid mo ako sa launch. Opo, Sir Season. Harap. Ang daming tao. Siya ba si Antonio? Ang baduy. Mukhang pulubi. Imposible. Tsaka, ako ang pakay ng mga reporter na yan. Sir Antonio, ayos lang po kayo? Burag yata ang lalaking yun! Ang tapang niyang bastusin kayo! Paparusahan ko siya! Hayaan na. Tama na. Mag-ingat daw tayo, sabi ni President Chavez. Itago ang pagkatao natin. Mas mahalaga ang meeting. Pasok na tayo. Sa launch na ito, dadalo ba ang tatay mong si President Season? Balita ko sa launch na to, ang nag-develop ng microchip na Big Shot ay darating din. Totoo ba yun? Siyempre, dadalong tatay ko. Ngayon, dahil lang sa imbitasyon ng Big Shot, kaya kami nakapasok sa launch. Di ko akalain na ang Chamber President ng Malaya kailangan ng pahintulot ng Big Shot para makasali sa launch na to. Balita ko, ang dating governor at si Governor Lu ay nandito rin. Dapat sinabi mo agad. Kung makikita sa launch na to, ang maraming Big Shot. Tara na, bilis! May tanong ka ba? Sasagutin ko lahat! Mga tanga. Anak ako ni Jose Season. Sayang nyo pag di nyo ako na-interview. Mr. Season, huwag po kayong magmadali. Mag-uumpisa na po ang launch. Maupo na po kayo. Yung mga nasa pinto kanina, sino mapapasok sa kanila? Palabasin mo sila agad. Huwag sila magdumihan sa mata ng Big Shot. Opo, pupuntahan ko na. Grabe! Ito pala ang venue ng launch ng Global Strategic Microchip. Salamat talaga kay Mang Tony. Sa buong buhay ko, nakasali pa ako sa ganitong top-tier na event. Sulit na ang buhay ni Victor Zamora.
Ordinaryong conference hall lang naman to ah. Mas maganda pa ang kantin ng lab ko. Bakit sila sobrang excited? Sino napapasok sila? Alam niyo ba kung saan kayo? Sa suot niyo. Probinsyano kayo, no? Sino ka ba? Ang tapa mong kausapin kami! Oo nga! Mag-isip-isip ka. Papasukin mo na si Antonio kung maantala ang meeting. Kaya mo bang panagutan? Mga probinsyanong turista. Akala niyo ba tourist spot to? Maantala ang meeting? Ibig mo sabihin, pag wala siya, di na matutuloy? Ikaw! Alam ko, ang humarang sa iba ay tungkulin niyo. Pero, imbitado kami. Ikaw ba ang VIP? Ikaw wala! Bago ang meeting, dapat itago ang identity ko. Dito po. Dito po. Pilis! Pilis! Pa! Pwede itong magbukas sa kwarto ng microchip. Paano mo nakuha to? Huwag nang magtanong. Kunin niyo lang ang microchip. Bibigyan ko kayo ng 10 milyon. Maupo po. Tama yan! Sir Victor, Sir Greg. Uy. Hindi. Wala kaming karapatan dito. Ang makatayo rito ni Ramon Sai ay isang malaking biyaya na. Tama. Sa likod na lang kami. Sa likod na. Tara. Uy! Bakit nakaupo siya sa pinakaunahan? Di ba para sa VIP yan? Tingnan mo ang itsura ng matandang yan. Parang di pa nakakita ng ganyan. Baka napagkamalan niyang lugar? Guard! Pulak ka ba? VIP seat yan! Palayasin mo siya! Si ang VIP. Anong sabi mo? Anak ba yon ni President Season? Gusto yata niyang lumapit sa Big Shot. Sa bagay. Ang anak ng President ng River City Chamber pumunta. Di natin dapat palampasin to. Sinong nagpapaupo sa'yo? Anong silbi ng guard? Pinapasok ka pa. Upuan ko to. Bakit di pwedeng umupo? Upuan mo? Wala ka talagang hiya? Upuan to ng Big Shot. Di mo ba nakikita ang VIP seat number 1? Tingnan mo mismo. Ang daming tao dito? Sino si Mang Tony? Yung may magandang tindig at naka-luxury na damit. Siya yon. Malaking tao si Mang Tony sa bansa. Imposible ikaw yon! Hampas lupa! Sabihin mo, saan mo nakuha ang invitation? Akala ko big shot ka. Gusto kita makilala. Di ko inasahan na isa ka lang peke. ang tapal mo! Ninakaw mo pa ang invitation! At umupo sa upuan ng Big Shot. Mr. Season, wag na po kayo. Kami na po ang matuturo sa kanya. Kayo! Ano ginagawa niyo? Bitawan niyo ako! Narinig niyo? Ang galing mo! Nagnakaw ka ng indikasyon at umupo pa sa VIP seat. Tingnan mo, ang daming tao kay Mang Tony. Baka nabuko na ang pagkatao niya. Siguradong nakilala nila si Mang Tony. Nagpapalapit lang sila. Mr. Season, wag na po kayong gumalaw. Kami na po ang matuturo sa kanya. Bakit parang hindi sila nagpapalapit?
Ano ba? Bitawan niyo ako! Itong matandang to, itapon nyo palabas! Palayasin nyo siya! Teka, may problema si Mang Tony. Anong balak ng mga hayop na to? Ano ba? Ano ba ang ginagawa niyo? Mang Tony, ayos na po kayo. Bakit uwi nila si Mang Tony? Mga manluloko kayo! Ang galing yung umarte! Itong matandang to, gumamit pa ng peking imbitasyon at umupo pa sa VIP seat. Walang makakasalba sa kanya ngayon. Kalag ka rin, palabas! Sino ba kayo? Habang nandito kami, Di nyo masasaktan si Mang Tony. Ang galing ng mga extra mo, ha? Mang Tony pa. Mga walang alam na guard lang ang maluloko mo. Ako, ang anak ni Jose Sison. Ikaw! Anak ng presidente! Ba't matatakot? Kasama natin si Mang Tony. Tama. Nandito si Mang Tony! Walang hiya! Tandaan mo, kahit nandito pa tatay mo, di niya gagawin to kay Mang Tony. Mag-sorry ka na agad kay Mang Tony. Kapag dumating tatay mo, lagot ka sa kanya. Iyak ka sa sakit! Ginalit niyo ko! Uy! Walang hiya ka! Mang Tony! Akong bahala! Bagubaging niyo! Kayo! Manggab, nandito na si Mang Tony. Bakit mo ko pinatawag? May espiya sa launch na to. Kakalaman lang namin ang identity niya. Espia. Malaya Chip Researcher. Malaya Chip. Ang espiya na sinasabi mo ay tauhan pala ni Mang Tony? Tama. Ayon sa balita, dati siyang kasama ni Mang Tony sa pag-develop ng chip. Pero dahil sa kasakiman, balak niyang ibenta ang program sa dayuhang kumpanya ng mahal. Pinatalsik siya ni Mang Tony nang malaman ito. Kaya nagtatanim ng galit si Simon Lim. Sa launch na ito, tiyak na kikilos si Simon Lim. Ano pang hiniintay? Huliin na siya agad. Di pa pwedeng huliin. Broker lang si Simon Lim. Di pa nagpapakita ang buyer niya. Pero wag mag-alala. Kontrolado ang lahat. Govel. Leo Reyes. Di ba pinatrabaho ko siya sa'yo? Bakit po siya pinatawag? Buti pinadala mo siya. Kundi, baka nagtagumpay na si Simon Lim. Nandito na ang gamit. Simulan na ang meeting. Mga governor, tara po. Hello pa. Nakita mo na ba si Antonio? Wala pa, di pa siya dumadating. Dapat. Nandito na sana si Antonio. Parating na ako. Magsisimula na ang event. Umayos ka. Huwag kang manggulo. Huwag kang manggulo. Relax lang, umayos ako. May nahuli ako na papanggap na Antonio. Ayusin ko muna siya. Sige, bababa na ako. Nagpapanggap na Antonio? Huwag kang manggulo. Halo? Halo? Batang to! Mr. Season, nandito na po tayo. Hey! Sinong nagpapasok sa'yo? Javi! Baliw ka ba? Pinigilan mo pa si President Season? Ha? Ang bilis mo tumating ah. Anong nangyayari? Probinsyanong to, nagpapanggap na VIP. Buti na lang nahuli ko agad. Kundi, pagdating ng VIP, makita niyang may nakaupo sa upuan niya, tayo ang masisisi. Pa, inayos ko na ang problema mo. Di ba dapat bigyan mo ko ng reward? Reward? Ganito ang reward mo. Pa, sinaktan mo ko. Sinaktan?
Gusto kitang patayin. Alam mo ba, ang sinaktan mo, si Antonio Reyes. Pa, huwag kang magbiro. Isang hamak na probinsyano. Paano magiging sikat na tao yon? Di ba pinadala ko ang litrato? Ha? Bulag ka ba? Litrato. Siya ka nga. Antonio Reyes. Antonio Reyes, patawad sa pagkaantala. Sikat na tao na siya. Siyempre, kung hindi sikat, ba't luluhod si President Season? Tumayo ka na. Antonio Reyes, sisi ko sa pagpapalaki. Parurusahan ko ang hayop na to. Pa! Pa! Hey! Walang kwenta ka! Puro kagulo! Sinaktan mo si Antonio Reyes! Ang kinabukasan ko, sinira mo. Ngayon, papatayin kita! Pa! Pa, tama na! Loko ka! Umiwas ka pa! Halika! Tama na. Matapa siya. Turuan mo na lang. Kung di dahil kay Antonio Reyes, babalatan kita ng buhay. Salamat po, Antonio Reyes. Salamat po, Antonio Reyes. Lumayas ka! President Season, ano to? Sinaktan nila si Antonio Reyes. Kukunan ko ng litrato at ipapadala sa chamber. Habang buhay sa Republika ng Malaya, manghihingi na lang sila ng limos. Maawa po kayo! Maawa po kayo! Antonio Reyes, palit po tayo ng damit. Magsisimula na ang meeting. Sige. Balita ko, ang dalawang governor at ang president ng River City Chamber ay dumalo mismo para masiguro ang seguridad at maayos na maganap ang launch. Ano kung governor? Ano kung si Jose Season? Di ba ang tatay mo ay napakadali lang? Kunin ng microchip. Wala rin naman sila. Ipapakita ka sa Republika ng Malaya na magnanakaw si Antonio ng gawa ni Sir Simon. Sir Simon. Hello? Sir Simon, nakuha na namin ang microchip. Magaling. Punta ka sa control room. Nandito na ang natitirang pera. Sige. Papunta na kami. Tara! Ang sudadora niya. Uy, pero ang tindig niya, parang pamilyar pa. Imposible sa kanyang big shot. Paano tayo magkakilala? Bilis, hinihintay ni Sir Simon ang microchip. Para. Ang pilyo ng damit na to, ang di-comfy nito. Mang Tony, ayos lang po ba? Sa edad kong to, hindi sanay sa formal. Sa'yo na lang to. Mang Tony, huwag po kayo mabiro. Custom made po yan. Alam po ng governor na darating kayo, kaya pinagawa niya agad. Para lang po sa inyo. Di po namin yan masubukan. Paano ba susuotin? Anong custom made? Kung may problema, sabihin sa governor na hanapin ako. Huwag mag-alala. Hindi po pwede. Tara! Nakapunta pa ako sa ganitong lugar para sa top meeting na Malaya. Tingnan mo, ang mga taong to, naririnig ko lang dati. Tama. Ang mga taong to, naglakbay ng malayo. Kahit magkano pa ang gastos. Kahit anong koneksyon. Para lang makita si Antonio. Si Antonio, ang tunay na big shot sa buong venue. Pag naisip kong ahayat na si Antonio, naiyak ako sa tuwa.
Uy, anong ginagawa mo? Picture! Ang hirap makapunta rito sa ganitong lugar. Kahit ibenta pa natin ang bahay, di tayo makakapasok. Salamat kay Antonio. Halika! Picture tayo! Alam mo, ngayong araw, ubusin ko ang memory ako sa pag-picture. Tapos, ilalagay ko lahat sa opisina ko. Naku, ang tanga ko. Magpipicture din ako sa ganitong chance. Picture! Post ko sa social media. Awa mo! Sa Malaya launch event, makikita na rin si Antonio. Bilis! Si Jose Sison yan! Kuhanan nyo! Headline tayo mamaya! Si President Sison na. Sa wakas, nakita ko siya. Ang omo naman. Ngayon, umuuwi pa ako gamit ang private jet para makita ang big shot sa microchip. Si President Sison lang ang pwedeng mag-host ng meeting ng big shot na to. Ang World Chip Launch ng Malaya ay magsisimula na. Iho, akyat na ko. Mauna na ko. Sige, Sir Antonio, di ko ito masuot. Papadala ko ng damit. Mauna na po kayo. Blind ka ba? Alam mo ba, magkano tong camera ko? Ikaw ang bumangga sa akin. Ano? Hayaan na. May oras pa ako. Di na ako makikipagtalo. Ha? Anong di ka makikipagpalo? Nakita mo kung ba parating? Di ka ba umiwas? Nasira ang gamit ko. Kaya mo bang bayaran? Mag-sorry ka sa akin. Mag-sorry? Wala akong mali. Bakit ako magsusorry? May product launch pa ako. Bitaw. Sa suot mong yan, magla-launch ng microchip. Bakit di mo sabihin si Antonio Reyes ka? Kaya pala nagmamadali ka. Staff ka lang, no? Magtatrabaho ka ba? Di kita papalayain. Alam mo ba ang ginagawa mo? Pagdantala ang launch, kaya mo bang panagutan? Matandang to! Huwag kang magyabang! Mag-sorry ka sa akin! Wala akong oras sa'yo. Bitawan mo ho. Baka mahuli pa ako. Sir Antonio, ako na, sa baliw na to. Punta na po kayo sa launch. Sige. Antonio Reyes? Di ko alam na si Antonio Reyes siya. Sorry na po. Sa wakas, nagtagumpay. Ito ba ang microchip na babago sa algorithm ng mundo? Di na kailangang supili ng ibang bansa ang Republika ng Malaya. Mang Tony, nang taong kayong nagtago at malaki ang ambag nyo sa Republika ng Malaya, may inihandang press conference. Bukod sa pag-announce na kayo ang Chief Engineer, iniimbita rin kayong pumunta sa Maynila Science Center sa pinakamataas na research institute bilang pinuno. Sa Chipantaong, walang atraso sa Republika ng Malaya. Pero may atraso sa asawa ko at sa 2 anak ko. Ngayon, gusto ko nang magpahinga, makita ang mga anak at alagaan ang asawa ko. Paalam, Mang Tony! President! Nakabalik na si Mang Tony! Si Antonio Reyes ba? Si Chief Engineer Antonio? Opo, siya po. Nakabalik na si Mang Tony. Mga chamber sa buong bansa, tiyak na pupunta ang mga presidente. Ihanda agad ang private jet. Ako mismo ang pupunta kay mga Tony. Opo. Ihanda ang regalo. Golden Cup of the Republic. Presidential Gold Ginseng. 6 Royal Jade Medallions. Para kay Mang Tony. Bilis, dapat mauna tayo sa iba na makita si Mang Tony. Opo! Kamanasay! Alis na, sumama sa akin sa Bay City para salubungin si Mang Tony. Opo! Kuya ate, malala na po si Mama pahiram po ng pera panggamot po ni Mama. Ilang beses ko nang sinabi, wala akong pera. Ang hirap ko makasal kay Maricel. Ilang araw pa lang akong naging maayos. Palagi kayong nanghihingi ng pera, pumipila sa dugo ko. Napakasama niyo talaga. Kuya, delikado na po ang buhay ni Mama. Lumuluhod na po ako.
pakiusap. Iligtas niyo si Mama. Isa kayong walang silbi at isa namang may sakit. Paano kayo magbabayad? Ilang araw na lang buhay mo. Huwag nang magsayang ng pera. Tama si Maricel. Sa paggamot sa'yo, magkano kaya ang gagastusin? Maghanda na lang ng libing para di na kayo pabigat. Kayo, mga hayo kayo. Sido tao na trabaho ang tatay nyo. Pinadala lahat ng pera sa inyo. Pinadala lahat ng pera sa inyo. Paano walang pera? Huwag mong banggitin ang tatay ko. 2 taon nang di nagpapadala ng pera. 2 taon nang di nagpapadala ng pera. Siguradong patay na yon. Mga walang hiya! Naglilingkod ang tatay nyo sa bayan. Hindi siya patay! Siguradong babalik siya ng Maranya. Manahimik ka! Isang amoy buwis na matanda. Paano magiging marangya? Yung perang pinadala niya, di ba sapat sa aso ko? Hayo ba kayo? Mapaparusahan kayo! Mama! Matandang bruha! Nilalait mo ko? Ipag, pautang naman ng 3,000. Babayaran ko yan pati interes. Basta iligtas niyo si Mama. Gagawin ko kahit ano. Sige, lumuhod ka at yumuhod sa akin. Kung matutuwa ako, baka payag ako. Huwag! Pag di ka yumukod, alis na ako. Iyukod ako. Sa wakas, makikita ko na sina Luz at mga anak ko. 2 taon na nasa critical phase na ang project. Kailangan putulin ang lahat ng komunikasyon niya. Kahit pera, di ko na ipadala. Di ko alam kung kumusta na sila ngayon. Anak, pasensya na si Mama. Ayos lang, Ma. Ipag, imukod na ako. Pautang naman ng pera. Tingnan mo ang kapatid mo. Parang aso. Yumukod ka lang para makautang? Asa ka pa? Pinayukod kita para matuto ka. Huwag kayong magpakaawa sa akin. Wala akong ipapautang kahit 1 piso. Mama! Ma! Anak, huwag na nating maghapol. Kahit mamatay si Ma, di na ako makikipag-usap sa 2 hayop na yan. Sakto! Ayoko rin sa inyong mga dukhang kamag-anak. Hay! Pipirma na lang kayo sa kasunduan. Mula na yon, di na tayo magkakilala. Sige. Ituturing kong di ko anak ang walang hiyang to. Sige na, pirmahan na. Pag pinirmahan, huwag na akong hingan ng pera. Hindi ako magsisisi. Kung kaya nyo, huwag nyo na akong ituring na ina. Mula ngayon, ang pamilya natin ay wala ng ugnayan. Sige! Akin na! Tara na. Mula ngayon, di na natin kailangang intindihin ang matandang may sakit na yon. Ma,
Kasalanan ko to. Wala man lang akong pambili ng gamot. June, di kita sinisisi. Kayo ng papa mo ay mabubuting tao. Sayang lang, bago ako mawala, di ko na makikita ang papa mo. Si Papa umalis din para sa pamilya. Pero lahat ng padala ni Papa, pamilya ni Kuya ang nang-agaw. Sa buhay ni Ma, may mabuting anak na tulad mo. Sapat na. Utang ako. June, narinig ko ang nangyari kagabi. Walang puso ang kuya mo. May inutang kami ni Maya para sa'yo. Kunin mo na para sa gamot ni tita. Salamat, Maya. Salamat, Rico. Pero ang perang to ay kulang pa. Paano na yan? Ito na lang ang kaya naming utangin. Tanong ko lang, bahay po ba to ni Mrs. Reyes? Bahay po ba ito ni Mrs. Reyes? Sino po kayo? Nabalitaan ko lang na mga chamber president at mga governor ay napunta sa Bay City, papunta sa maliit na lugar na to para lang makita ang isang VIP. Kahit di ko alam kung gaano kalakas ang VIP na to, pero kung makikisali ako, siguradong tama to. Sa ngayon, wala pang ibang dumating, di ba? Sa bahay, kami lang ng nanay ko. Sila kaklase ko. Wala pang ibang dumating. Ako ang unang dumating, di ba? Naku, ang malaking swerte na to. Sa wakas, dumating na sa akin. Tara, pasok kayo! Ako po, si Ramon Sai, chairman ng Teng Yuan Group. Nandito ako ngayon para bisitahin si Mrs. Reyes. Chairman ng Teng Yuan Group? Di ba siya ang richest man ng Bay City? Tycoon? Bakit po kayo nandito? Buti, nalaman ko na ang asawa ng VIP ay nakatira rito. At nalaman kong malubha ang sakit niya. Pag nagamot ko siya, tiyak natatandaan niya ang kabutihan ko. Anong Tycoon? Masyadong formal yan. Tito Ramon na lang. Napala, may medical project akong ininvest para sa sakit ng nanay mo. Ngayon, pinili ko si Mrs. Reyes bilang free patient. Ang galing, June! May lunas na ang sakit ni tita. Kayo, totoo po ba yan? Gagamutin niyo po ng libre ang nanay ko? Oo naman. Ito ang pinakamagaling na medical team sa Bay City. Nasa loob po ang nanay ko. Sir Ramon, dito po tayo. Tara, bilis. Tara! Ma! May lunas na po ang sakit nyo! Tahanan ba talaga to ng VIP? Bakit ang hirap ng buhay dito? Baka mali ang napuntahan ko. Ma, Mrs. Reyes, po ba kayo? Siya po ang richest man ng Bay City, si Sir Ramon. May medical project po siyang ininvest na pwedeng gamot sa sakit nyo. Luz, sayo na ang bahay. Mang Tony, amalis ka ng payapa. May malaking gagawin ka. Hihintayin kitang bumalik ng ngarang niya. Mukhang nagtagumpay sa malaking plano si Mang Tony. Narinig nila ang balita. Kaya nandito sila. Ako si Luz Reyes. Bilis! Gamutin niyo na si Mrs. Reyes! Bilis! Huwag mag-alala. Ayos lang. Libre po ba talaga? Oh, libre yan! Walang bayad!
Ang makapagpagamot kay Mrs. Reyes ay malaking karangalan ko. June, siguradong ang pagmamahal mo ay nakatouch sa langit, kaya kay tita, nagkaroon ng libreng gamot. Ang tangang to? Anak ba talaga ng VIP? Bakit parang mukhang walang alam? Baka mali ang miligtas ko. Hayaan na, sa sitwasyon na yun, wala na akong pake. Wala na akong pake. Anong lagay? Ang sakit ni Mrs. Reyes ay dahil sa matagal na nakakulangan sa nutrisyon. Sa emergency treatment namin, kumalma na ang lagay niya. Mabuti naman. Napakabait talaga ni Sir Ramon. Mas nag-alala pa siya sa sakit ng nanay ko. Galing ito sa aming lab, espesyal na premium na nutritional supplement. Inumin niyo po ito sa oras at gagaling kayo sa 1 buwan. Sir Ma, sa malaking tulong nyo, walang kapantay ang utang ng Reyes family. Teka! Hindi ko matatanggap yan! June, tumayo ka. Matagal na niyang gustong gamutin ako. Siya dapat ang magpasalamat sa atin. Sa tono niya, siguradong tama ang hinanap ko. Ma, bakit yung sinabi yan? Sir Ramon, nalilito lang po ang nanay ko. Huwag niyo pong pansinin. ang sinabi niya kanina. Oo, nalilito lang po siya. Huwag din na pong isipin. Hindi naman. Sir Ramon, dahil pinagaling niyo ang nanay ko sa pamilya namin, wala kaming mamahaling maibigay. Ganito na lang. Pupunta ako sa bahay ni Mang Lito sa kanto para bumili ng pinakamagandang liyaw. Para ipagluto kayo ng masarap. Ililibre niya ako. Teka. Ako nang bibili. Sir Ramon, bakit kayo pa mismo? Ako na lang po. Wala kang alam. Sa ganda ng pagkakataon, syempre, ako mismo ang pupunta. Wala ka nang gagawin. Umuwi na muna kayo kasama ng doktor at nurse. Namamaga ang ulo nito. Di ko inasahan na may Sir Ramon na ganito kabait. Oo nga. Nandiyan ba si Mrs. Reyes? Pagkatong puluping si June, umutang sa loan shark at humingi ng utang? Sino kayo? Anong kailangan nyo rito? Mali po! Halika! Yabot ang mga regalo ko! Para sa pamilya ni Mrs. Reyes, handog ko po ito. Ako yata ang unang nagpunta sa bahay ni Mang Tony. Ayos! Ang mga regalong ito... Tingnan nyo! Ito ay 5 villa sa buong bansa, 8 limited edition luxury cars, at gold bars. Huwag mong gamitin ang mga yan para insultuhin si Mang Tony! Lumayas kayo! Nakakahiya, nagkamali ako. Paano ko ba naiisip na gamitin ang mga bagay na to para dumisan ang danggal ni Mang Tony? Lumayas! Lumayas! Huri na! Ito na! Naliwanagan po kayo! Ang halagang ito, sa totoo lang, para bilhin ang tabo nyo. Tabo? Anong gagawin nyo rito? Ang tabong to, hindi to basta-basta. Sabi ng isang master, ang tabo nyo ra ay lucky tabo. Kung kakain ako gamit to,
Siguradong yayaman ako. Siguradong yayaman ako. May swerte, Tiaman. Mula ngayon, ang bundok na to at lupa rito, kukunin ko. Gagawing resort. Haha, maganda to. Maganda to. Pangpakain sa baboy yan. Pangbaboy to. Ito. Kahit ano pa, ito na ang mangkok ko. Ang laking halaga ng binayad niya para sa tabong pangbaboy at magtatayo pa ng resort. Di ko maintindihan ang mundo ng mayayaman. Ang mga villa, luxury cars, at gold bars, baka umabot ng 100 million yan. Mas mahal pa ang lupa. Sasabihin ko agad kay Leo, ang mga to, dapat sa amin. Akala mo ba di ko alam ang binabalak mo? Hindi ako papayag. Dalhin mo yung mga gamit mo at umalis ka rito. Labas! Labas! Wala po! Wala po! Ma, may sakit ka pa. Ma. Ito. May sakit si Mrs. Reyes. Anong sakit ni Mrs. Reyes? Tingnan ko. Baka may maitulong ako. Huwag na po kayong mag-abala. Huwag na po kayong mag-abala. May gumamot na sa akin. May gumamot na sa'yo? Ang gandang oportunidad. Sinong naunang nakialam? Di pala ako ang nauna. Sa bahay ni Mang Tony! Mrs. Reyes. Nakabili na ako. Tinga mo, ako na. Nako, wag na po kayong mag-abala. Ako na po. Sino siya? Siya si Sir Ramon, ang richest man ng Bay City. Kahit siya ang richest man, wala siyang ire. Binigyan pa niya ng libreng gamot si Mama. Binigyan pa niya ng libreng gamot si Mama at bumili pa ng ulam. Ang bait niya. Hamak na richest man ng Bay City. Sino siya? Nandito rin para sumipsip sa pamilya ng Big Shot? Buti maaga ako. Naunahan ko siya. Di ako pwedeng matalo niya. Di ako pwedeng matalo niya. Ako na po magwawalis. Wah, kanab ho. Naku! Ang makapagwalis dito ay isang biyaya. Kahit anong mabigat na trabaho, sa akin na lang. Kaya ako yan. Ako na! Ako na! Alis! Alis! Wala man lang kayong alam. Ang trabaho sa labas, kaya nyo bang gawin? Ibaba nyo yan at layas! Hayaan mo. Pag di mo pinayagan, masakit sa kanya. Ma. Anong ibig mong sabihin? Siyo taong di umuuwi ang tatay mo. Para sa bayan yun. Gumagawa ng malaking bagay. Ngayong matagumpay na siya, naging big shot na. Nandito sila para sumipsip sa tatay mo. Jun, totoo ang sinabi ng nanay mo. May sakit ka rin ba? Tatay, tipo. Balita ko, may sikat na tao sa baryo natin. Mga mayayaman sa bansa. Pumupunta rito para lapitan siya. Kahit di ko alam ang detalye, pero kailangan nating maghanda ng magandang regalo para lapitan ang sikat na taong to. Sa sikat na taong to, anong ireregalo natin? May paraan ako. May mayamang tao kanina. Pumunta sa bahay ni Luz. 5 villa, 8 luxury car, at dahon ng ginto. Kapalit lang ng tabo ng baboy nila. At kukunin ng lupa para gawing resort. Di ka pagising? Totoo ba yan, anak? Tatay, nakita ko mismo. Bakit ako magsisinungaling? Ha? Worth ito ng mga 100 million! Oh, dapat nating bilisan para agawin yan. Tama, para may magandang regalo tayo. Para lapitan ang sikat na taong to. Oh! Pero yung mayamang yun, dami niyang bodyguard. Ang laki-laki nila. Kung nandyan sila, mahirap agawin yan. Anong problema? Nakalimutan mo na ba si Kuya Fredo? Siya ang boss sa Bay City ng Tiger Hill Brotherhood. Tama!
Pag nandyan si Kuya Fredo, edi sigurado, madali na yan. Shipin taon ako wala. Halos di ko na kilala ang baryo. Sa mga taon, dami ko pinadala na pera. Sigurado sapat na yun kay Luz para magpatayo ng malaking bahay. Boss Fredo, sa unahan na po ang bahay ng nanay ko. Tara! Kunin ang pera! Tara, tara! Hako na! Lahat na tong atubo. Heto na. Mahay. Sura mo, Sir Victor. Upo kayo! Hamak na richest man of Bay City. Karapat dapat ka bang umupo rito? Sino ka ba? Northgate King ng Malaya, Victor Zamora! Ikaw ang Northgate King. Di talaga ako dapat umupo. Kahit Northgate King, galang na galang. Tama ang pagpunta ko. Sayang, richest man of Bay City lang ako. Mababa ang katayuan. Kailangan kong gumawa ng paraan para mapansin ni Mrs. Reyes. June, anong meron sa inyo? Bakit ang richest man of Bay City at Northgate King ay sobrang galang sa nanay mo? Ginagawa nila yan. Siguradong respeto sa matatanda. Talaga? Luz Reyes! Lumabas ka dyan! Ma! Anong ginagawa niyo rito? Ma, balita ko, may bibili ng 5 villa, 8 luxury car, at kahon ng ginto para sa tabo mo. Tanda, ibigay mo na agad yan. Mga walang hiya at hayop kayong dalawa. Kayo ang nagpilit na layuan kami kahapon. At ayaw na niyong makipag-usap sa amin. Ngayong may mapapala kayo, agad kayong nandito para magnakaw. Lumayas kayong dalawa. Wala akong anak at manubang na tulad niyo. Ano? Lalayuan niyo si Mrs. Reyes? Grabe! Alam niyo ba pag nilayuan niyo si Mrs. Reyes, kung ano talagang mawawala sa inyo? Ang layuan ng ganitong mahihirap na kamag-anak. Hey, naku. Sa mundong ito, may mga walang utang na loob na tanga pa. Ikaw, wala kayong karapatan na tumayo sa bakuran ni Mrs. Reyes. Lumayas kayo! Tama, mga hayop kayong dalawa. Lumayas kayo! Ikaw! Ako! Ikaw! Alis! Alis! Umalis ka dyan! Hayop ka! Bahay ko to! Kayo dapat ang umalis! Dito lang ako ngayon. Tingnan natin kung sinong susubok kay Mrs. Reyes. Sino ka ba sa akala mo? Sa Bay City, ang gusto ni Fredo Santos ay makukuha niya! Haba, Fredo Santos, saan ka ba galing, hamak na bata? Alam mo ba kung sino ako? Hayop ka? Ang lakas ng loob mong magyabang sa harap ko. Bubugin niyo! Pagpagin! Sa Bisadres, ang bagong villa ay nasa unahan. Oras na! Shibuya! Sir Ramon! Boss Fredo! Boss Fredo! Bilis! Asan na? Pumasok kayo!
Nandito ako! Ngayon, walang pwedeng manakit sa pamilya ni Mrs. Reyes! Boss Fredo, anong gagawin natin? Akala nyo ba kayong ilan makakabahala sa inyong Boss Fredo? Huwag matakot! Siguring! Sigad! Saktan! Mang Willie, ikaw na. Bahala kay Mrs. Reyes. Sige, saktan niyo ko. Nandito ko. Walang gagalaw kay Mrs. Reyes. Sige, saktan niyo ko. Ang tapang niya. Ang tunay na lalaki. Tunay na lalaki si Sir Ramon. Boss Fredo, takot ka ba sa kanya? Wisit! Gusto mong mamatay! Sir Ramon! Maydugo! Ito, Mrs. Reyes. Para sa'yo tong dugo ko. Tandaan mo ang kabutihang ito. Sige, tanda ko to. Sige. Sige. Dugo ko to para kay Mrs. Reyes. Dugo ko to para sa Reyes family! Hay naku! Bakit di ako ang sinaktan kanina? Ngayon lang ako nakakita na may nag-aagawan sa bugbog. Itong dalawang to, baka nabaliw na sa takot kay Boss Fredo. Akala ko ba ang lakas nyo? Akala ko ba ang lakas nyo? Mga baliw pala kayo. Sugod! Ang titulo, ginto. Mga kotse, kunin nyo lahat! Kunin nyo lahat! Kunin nyo lahat! Di ko akalain. 17 taon akong nawala. Sina Luz ay nakatira na sa ganitong malaking villa. Tao po? Tao po? Tao po? Kakaiba. Nasaan na sila? Sino yan? Ba't ang ingay mo? Di mo ba alam kung saan ka pumunta? May hinahanap lang ako. Pasensya na pumasok. Sana mapatawad nyo. Tanong ko lang, bahay ba to ni Leo Reyes? Ha? Sino ka? Buti naman. Nahanap din. Ako ang tatay ni Leo Reyes. Si Antonio. Ikaw si Antonio? Boss Fredo, kung ganito, di natin makukuha ang pera. May iba pa ba kaming paraan? Mga basura. Tigas ng ulo. Walang mata ang bala. Subukan nyo pang gumalaw. Subukan nyo! Huwag lalapit! May baril siya! Huwag! Nandito ko! Di mo sila magagalaw! Pinipigilan mo ko, Fredo Santos. Huy, wala kayong kinalaman. Ngayon, ginalit niyo si Boss Fredo. Lahat kayo, pagbabayaran niya to. Sa Bay City, ang malahas na kausapin ako. Wala pang pwedeng gawin. Sino ka ba sa akala mo? Ang kapal mong kausapin si Boss Fredo. Dahil ako, ang richest man of Bay City, Ramon Tha. Tycoon, Ramon Tha? Boss Fredo, kanina yung lalaking niya nagbigay pa ng tsa kay Luz? Kung totoong tycoon siya, imposibleng gawin ang nakakahiya na yan. Matanda ka, niloloko mo ko. Pang pinigilan mo ko, gamit itong palo, papatayin kitang buhay. Asa ka pa? Patayin mo ko kung kaya mo! Sige! Bibigyan kita ng pagkakataong maging bayani. Bugbugin yan. Yeah!
Governor Sai, bahay ni Antonio nasa unahan na. Malapit na po. Mabuti. Sa wakas, nandito na. Leo Reyes, di ba sabi ni Leo na namatay si Antonio sa trabaho? Bakit bigla akong bumalik? Mahabang kwento yan. Sa 17 taon sa labas. Para lang sa proyekto ng Malaya. Ngayong tapos na ang proyekto, sa wakas makakauwi na ako para makasama ang pamilya. Ang galing mo magsalita. Manggagawa ka lang naman. Proyekto pa. Akala nila, VIP ka sa Malaya. Kaso, ikaw lang sa villa. Nasaan sina Luz at Leo? Anong akala mo rito? Villa to ng mga de Guzman. Hindi to lugar para sa mga pulubi. Di ba bahay to ni Leo Reyes? Nagbibiro ka ba, tanda? Huwag mo isipin dahil retired ka. Pwede ka nang pumunta rito. Pwede ka nang pumunta rito para sumipsip. Para sumipsip. Tandaan mo, walang makukuha ang mga Reyes sa mga de Guzman. Linawin mo nga yan. Anong hihingi ng pera ang mga Reyes sa mga de Guzman? May tatanungin ako ngayon kung sino ang VIP na yon. Wala akong oras sa isang pulubing tulad mo. Lumayas ka sa bahay ko. Lumayas ka! Wala akong oras baka sa daldal mo! Bitawan mo ko! Bumaba ka! Walang modo.